Hello everyone, good day. I am Christian A. Arzame, VPED 2-2. And today, I will be presenting a very timely research review entitled The Effectiveness of School-Based Skills Training Program, a research review on adolescent mental health and skill acquisition by DYD. Now, let's proceed to the background. Why this study? Alam naman nating lahat na ang adolescence ay isa sa pinaka-critical period kung saan sobrang taas ng stress sensitivity ng mga bata. Kaya prone silang magkaroon ng anxiety, burnout, at depression. To address this, naniniwala ang mga researchers na ang school ang pinaka-ideal environment para magbigay ng maaga na low threshold interventions para sa mga psychological needs ng mga estudyante. So, ang main goal ng study na ito ay evaluate kung gaano nga ba ka-effective ang mga school-based skills training programs sa pag-promote ng mental health ng mga kabataan. Next slide, the study sample and the participants. Target group, the adolescents or the middle schoolers, and age range 11 to 15 years old. And location, secondary schools or the Netherlands. So, ginawang research na ito sa mga secondary schools sa Netherlands. Bilang future PE teachers o coaches, napaka-critical ng edad na ito dahil ito yung stage kung saan madalas ma-conscious ang mga bata sa physical at sa social performance nila. Okay, next. The methods. Okay. For the methods, ang study na ito ay gumamit ng Randomized Control Trial or the RCT design. Ito yung gold standard sa research. Ang program structure ay binubuo ng 10 structured sessions na tumatagal ng mga approximately 45 to 60 minutes each. So, hinati ito sa dalawang focus. First is the social skills training or the SST. And the second one is the performance anxiety training or the PAT. So ano nga ba yung SST? Ang SST ay ang nakafocus sa communication at interaction ng mga bata. And next is the PAT. Ano nga ba yung PAT? Ang PAT naman is nakafocus naman sa pag-cope sa pressure. Ang pinaka-core na technique naman is the Cognitive Behavioral Therapy or the CBT. Ang CBT naman, kung saan tinutulungan silang ayusin o restructure ang kanilang mindset laban sa stress. Okay, next slide. The flowchart of the research design. So kung titignan nyo dito, itong flowchart ng research design natin, makikita natin ang mismong process kung paano hinati ang mga students. Pagkatapos nilang mag-self-select kung saan training sila papasok. Doon muna sila sa baseline assessment or the T1. Dito sinukat ang coping skills, the social skills, stress levels, at iba pang moderators tulad ng social support at parenting behavior. So after the baseline, dinala naman sila sa actual intervention. Sa performance anxiety side, nag-focus sila sa coping skills. Ano yon? The negative thoughts, restructuring, and managing emotions, at relaxation techniques. Sa social skills side naman, tinuruan sila tungkol sa kanilang personal qualities. For example, standing up for yourself at boundaries. Pagkatapos ng program, dumaan ulit sila sa post-interventions assessment or the T2 para makita kung nagbago ba ang kanilang stress levels at well-being. Next slide is the data collection. In terms of data collection, mas hinima ito in 3 categories. Ang RCT measurement natin or the randomized control trial. First one is the pretest, measuring anxiety skills before the program. Mahalaga ang pretest para masukat ang anxiety at skills ng bata bago magsimula ang program. So the next one is the post-test, para makita ang direct results after ng 10 sessions. And lastly, the follow-up, checking if the improvement lasted. So sa pangatlong measurement is the follow-up, para i-check kung nagtagal ba talaga or nag-last yung improvement sa kanila kahit na patapos ng training. Okay, heto naman ang table 1 natin na nagpapakita ng
overview ng mga instruments at sources na ginamit sa pag-measure ng variables. Makikita nyo rito na napaka-comprehensive ng study. Para sa performance anxiety, gumamit sila ng instruments gaya ng PFAI and TAI. So, para naman sa psychological stress response, or psychological stress response, hindi lang sila umasa sa survey, sinukat din nila ang heart rate variability at skin conductance ng mga estudyante, gamit ang data mula sa mismong mga mag-aaral, magulang at trainers. Ayan. Next slide. Ngayon, pumunta naman tayo sa pinaka-exciting na part, ang outcomes at improvements. Ano ang naging resulta ng training? Una, nagkaroon ng significant decrease sa test anxiety at fear of failure ng mga bata. Pangalawa, improve resilience. Natutunan ng mga estudyante kung paano mag-bounce back mula sa pagkakamali. And lastly, napatunayan din ang attendance factor. Ibig sabihin, kapag mas mataas ang attendance ng mga bata sa sessions, mas mataas din ang nakikitang improvement sa kanila. Consistent training equals better skill. For the discussion, ipinakita ng mga findings na napaka-effective talaga ng schools bilang venue para sa maagang intervention dahil mas accessible at hindi nakakatakot para sa mga kabataan ang humingi ng tulong. So dahil dito, mas nag-focus ang program sa cognitive restructuring at behavioral rehearsal. So nagtagumpay nitong nabawasan ang performance anxiety ng mga estudyante. Ultimately, napatunayan sa student or sa study na ito ay tuloy-tuloy o consistent sa paglahok sa mga training sessions ay nagdudulot ng malaking improvement in the emotional at resilience ng panghalatang well-being ng isang bata. In conclusion, ang school-based skills training ay isang napakapangyarihang at cost-efficient na tool upang maiwasan ang long-term mental health issues sa mga kabataang edad 11 years old to 15. So bilang future educators, napakahalagang ma-integrate natin ang mga ganitong programa sa school system natin. Hindi lang tayo magtuturo para sa academic or sa physical aspects sa PE, but also we'll making sure na lumalaki din ang estudyante na matatag and psychological at social skills. So, thank you for your attention. Reference.